Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? And hope po na sa maayos po kayong kalagayan habang po nakikinig ng ating programa. And kahapon ay marami pong naganap sa buhay natin. Alam ko po yun, no? Mga kanya-kanyang buhay natin nung last week, no? Hindi kahapon lang, kundi last week, no? So, simulan po natin yung araw na ito, araw ng Lunes. Actually, advance po yung pag-aaral natin. But this June 29, 2026, no? Another week ng ating buhay. Dito matutunan natin kung paano ang Panginoon ay Diyos, sumunod ka sa Kanya. O sumunod kayo sa Kanya. If tayo naniniwala na siya'y nag-i-exist sa buhay natin, if tayo naniniwala, mga kapatid, na mayroong Diyos ang mundo, hindi lang po tayo naniniwala sa pamamagitan lang po ng ating mga salita. Tayo po naniniwala sa pamamagitan ng ating gawa. No, gawin nating meaningful yung ating buhay. Sa akin po ngayon, kasi medyo sa work po, hindi ganun yung may oras ako na vacant. So ginagawa ko po is sumuya ako ng bahay kasi pwede mo lang po kaming gumawa ng trabaho sa bahay. At pagtapos ko pong gumawa ng trabaho, dito ko po ginagawa yung aking Come Follow Me bago po ako bumalik sa school. So, sa anong paraan po na yung mapapakita natin na kahit sa simpleng pamamaraan, sa maikling panahon, makapag-spend time tayo sa Diyos, and then later on na naman, mamayang hapon. So, pag tayo nagbibigay sa Kanya ng maraming oras, parang as a father, natutuwa siya, no, napakinggan tayo. Natutuwa siya na sa mga ginagawa natin. Diba? The more tayo nagiging close sa Kanya, the more naging maganda yung relasyon natin sa Kanya, the more tayong mas malapit sa Kanya. Di po ba? So pag bilang anak, mahihingin yung isang anak sa kanyang ama at close silang dalawa, it's easy. Kasi ramdam nila yung isa't isa. No? So even yung mga anak na medyo malayo sa ating Ama sa Langit dahil sa mga desisyong nilang ginagawa, nag-aantay yung ating Diyos para sa atin na bumalik tayo. Even though na hindi madali yun, but that's the only way na makaramdam ulit tayo ng pagmamahal niya. Makaramdam ulit tayo ng kapahingahan ng ating mga puso. Ano po, kapatid? So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, dito, alamin muna natin ano nangyari sa 1 Kings chapter 12 hanggang 13. Ganun din sa 17 hanggang 22. Yung buod po ng kwento na to is that pagkatapos ng kamatayan ni Haring Solomon, ito na, nahati ang kaharian ng Israel dahil sa mga maling desisyon at kasalanan ng mga pinuno. Ang dating nagkakaisang 12 tribo ng Israel ay nahati sa 12. Kung makita natin as the family grow sa ating sariling mga pamamahay, di ba? Sa amin, pero depende pa rin po sa pamilya, Sa amin kasi hindi ganoon ka-close yung family namin, in terms of generation. Nagsimula sa lolo't lola, yung mga ang tawag doon, second na mga lolo't lola hanggang pangalawa, and then sinatatay na, pangatlo na sila. So hindi na ganoon ka-close ang isa't isa, Kanya-kanya na, dumadami na. Lumaki kami sa different na lugar, at pag nagkita hindi na ganun ka-close. Ganun yung pagmalayo sa relasyon sa isa't isa. Ganun din yung nangyari kay Haring Solomon. Dahil after na namatay si Haring Solomon, dahil sa mga maling desisyon ng mga leaders, nahati yung kaharian ng Israel. Hindi na yung 12 tribo ng Israel ay nag-iisa lang yung hari nila. Ngayon nahati na. So ano yung pagkakahati dito, mga kapatid? So sa hilagang kaharian, ito ay binubuo ng 10 tribo. Ito ay pinamumunuan ni Jeroboam, kabisira ng Samaria. So ang Samaria, yung naghahari dito ay si Jeroboam. So Jeroboam naman yung pinamumunuan niya yung 10 tribo. At sa timog kaharian naman ay si Judah. Yun. So meron tayong sa hilagang bahagi, ito yung 10 tribo na tinatawag na kaharian ng hilagang kaharian ng Israel, 10 tribo yung pinamumunuan ni Jeroboam. So sa timog naman si Judah, yung kaharian ng Judah. Ito naman ay
binubuo ng 2 tribo lang, si Judah at yung tribo ni Benjamin. Piminuan ito ng mga inapo. Yung mga apo na ni David, no? Ang kabisera ng Jerusalem. So we have 2 parties, yung Jerusalem at yung Samaria, correct po. Sa Jerusalem may 2 tribo lang, yung Judah at Benjamin. Sa Samaria na tribo, merong 10 tribo sila. So maraming tribo dito sa Samaria. Ano nangyari, mga kapatid? So sa halip na hikayatin ang mga tao na sumamba sa tunay na Diyos, natakot si Jeroboam na bumalik ang katapatan ng mga tao doon sa Jerusalem. Dahil dito, gumawa siya ng mga gintong guya at hinikayat ang mga tao na sambahin ang mga ito, na ating mababasa sa unang hari, chapter 12, verses 28 hanggang 30. Makita po natin, parang gusto niya na ma-please yung mga tao. Kaysa matakot siya sa tunay na Diyos, ay natakot siya sa baka bumalik yung mga tao doon sa Jerusalem at mabawasan yung kanyang sinasasakupan. No, so nung nangyari dito sa ginawa niya, maling desisyon na ginawa niya. No, gumawa siya ng gintong guya. No? Unti-unting lumayo ang Israel sa kanilang mga tipan sa Panginoon. Dumating ang panahon na mas marami pang sumasamba kay Baal kaysa sa tunay na Diyos. Grabe, no, yung epekto, no, yung makita natin even in our days today. Na yung mga tao, pag tayong mga tao, wala namang exemption sa atin, no? Pagdating pala sa mga pasaway, no, na mga moments, madali ang tao makalimot sa Diyos. Tama po ba? No? Yung parang natatakot tayo sa tao. In short, no, may mga episode tayong ganon, either aminin man natin o sa hindi. Kung hindi natin naranasan, so very good. Pag naranasan natin makaka-relate tayo dito. May pagkakataon minsan takot tayo sa ating boss, na kahit na Sunday nagtatrabaho tayo. Takot tayo na baka mapag-iwanan tayo ng sosyudad, ng trend, no? Minsan sa mga pangdadamit natin. So minsan dahil sa takot na yan, sa tao kaysa sa Diyos, ang nangyayari, mas sinusunod natin yung mga bagay na hindi sa Diyos. Mas sinusunod natin yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan niya, tulad ng nangyari dito. Dahil takot si Jeroboam na bumalik yung mga yung mga sa tribo niya at pumunta doon sa kabisira ng Jerusalem, ay gumawa siya ng gintong guya. At ninakayat niya yung mga tao na sambahin dito. Ang nangyari, mas madaming sumasamba kay Baal kaysa sa tunay na Diyos. Si Baal po ay false god. Gawa-gawa lang ng tao. Ang hari noong panahong iyon ay si Ahab, isa sa mga pinakamasamang hari sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang asawa na si Jezebel ay aktibong nagpapalaganap ng pagsagpa kay Baal at inuusig ang mga propeta ng Panginoon. Imagine natin, ito yung mga piniling tao ng Panginoon, ang Israel. No? Ito yung warning sa kanila ng Diyos na pag nagpili sila ng hari, ito yung magiging meron sila. No, kasi takot silang makipag-usap sa Diyos. Nagpadala ang Diyos ng propeta para tagapamagitan nila. So still hindi nila gusto nila ng isang hari kasi tinitingnan nila sa ibang mga bansa, merong hari. Wala sila. Kaya ito yung warning ng Diyos na nagkakatotoo na. No, nahati yung tribo after kay David, Solomon, nahati yung tribo. No, 2 tribo napunta sa Samaria, sa Jerusalem. 10 tribo na punta sa Samaria. No, dito natin makikita na sila yung mga talagang pinagtipan ng tao ng Diyos, minahal ng Diyos. Pero napakatigas ng kanilang pag-iisip. So when I said sila sa Israel, iambing din natin, napakatigas ng ating mga isip. Na minsan kahit nakikita na natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, nabubulag pa rin tayo at natatakot sa mundo na ating ginagalawan ngayon sa mga tao. No? Makita natin si Jezebel, yung asawang babae ni Ahab.
ay aktibong nagpapalaganap ng pagsamba kay Baal at inuusig nila yung propeta ng Diyos. Na sana noon yung propeta ng Diyos yung gumagabay sa kanila, no? Ginagamit ng Diyos para iligtas sila. Pero nangyari ngayon, inuusig mismo sa loob na yung laban, hindi na sa labas. Hindi na giyera sa labas ng Israel, kundi giyera mismo sa loob, no, ng mga tipanang tao ng Diyos. Kung natin itong ihambing sa ating buhay, yung laban ngayon ay hindi lang sa labas ng simbahan, kundi kahit sa loob ng simbahan. Marami tayong makitang persecutions, maraming mga Pariseyo, no, mga Saduseyo, na kung saan inuusig yung katotohanan, no, na hindi na, masabi ko ba mga kapatid, na yung katotohanan na sinasabi kong yan, minsan pag mayroon truth, gusto nilang ibahin, no, depending on their personal interest. Di ba? Kaya yung persecution, hindi lang masabi natin sa panahon natin. Since in the beginning of time, mga ganito. Kaya dito sinasala ng Diyos yung mga totoo at tapat sa Kanya. Di ba? We're talking about Christ. Sinasabi natin, no, we are speaking about Christ. Pero ang tanong dyan, if yung puso ba natin ay malapit sa Diyos? No? Natin tayong lahat. Wala pong exemption dito. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga desisyon na ginagawa. Tulad po nangyari dito, nagsasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at kinukundim nila yung katotohanan. Ngayon, pag magsalita ka ng katotohanan, you are murmuring. Nagsasalita ka, no, parang against the Lord. You're just saying the truth. Diba? Sinasabi mo lang yung katotohanan. Diba? Yung Sunday, no, side topic muna tayo na talagang connected dito at matututo tayo. Nung Sunday, umatin ako ng klase, Sunday school. They talk about David. No, nagkasala siya kay Bathsheba. Ba yun? Yung parang last time natin na topic, yung si David nakaduaw, nakita niya si Bathsheba. No, parang maliwanag yung sikat ng moon, yung bulan sa amin, yung tawag bulan. At Tagalog is, ano ba yung tawag? Nalimutan ko na. Buwan. Okay, sa buwan. Nakita yung hubog ng katawan ni Bathsheba habang naliligo. Talagang gandang-ganda si David. Diba? Nagkasala, in short. No? Doon na tayo magtutok. Nagkatala si David. They talk about it sa Sunday school na, magkasala. Dapat iwasan natin mga ganyan. Okay lang yun. Pero yung punto na ba, how they condemned David? How they condemned na ginawa? Bakit andun daw? And then I stand. Hindi mo nag-stand, but I raise my hand and speak. Kasi naramdaman ko, sabi ko, if that's the discussion that we're saying right now, parang gusto kong lumabas. Kasi I feel na kamuhi-muhi ako. Kasi tao din ako, nagkakasala. Kasi yung topic dyan, sabi ko sa kanila, when nagtuturo ako ng Kamfalumi lesson, sa ating lesson, even in the Kamfalumi na kinuha natin sa Gospel Library, even yung mga mabubuting tao ay natitempt. Di po ba? Even yung mga mabubuting tao natitempt. So nakikita ko dito, sabi ko sa mga kapatid, if ganyan yung perspective natin sa buhay, hindi tayo na malayo sa mga conservative Latter-day Saints o yung mga Pharisees sa simbahan na tinitingnan lang yung mali ng iba at hindi na tinitingnan yung sarili nilang pagkakamali. Nakikita nila yung muta ng iba, pero yung muta o beam sa kanilang mata ay sobrang laki. Di po ba? Kasi pag ganun yung ating mindset, tayo lang dito, mawawala yung mga miyembro kasi they felt that they are condemned, which is natin na binibigyan ng pagkakataon na mag-progress, na umunlad, na magsisi at manumbalik sa Diyos. Kasi sabi diyan sa kwento, bakit pa sinabi? Ikasisira lang ng imahe ni David para tayo matuto, mga kapatid. Di po ba? So even yung mga mabuting tao na tempt nga, tayo pa. But it doesn't mean that we justify sin. No, kinukondim natin yung kasalanan, pero hindi yung tao. Bibigyan natin sila ng karapatang magbago, karapatan na magsimulang muli, na magkaroon ng hope sa kanilang buhay. Yung sabi ko, yung nagiba na yung ano nila, the way they think na dapat natin. Kasi mga kapatid, kung hindi tayo tatayo sa tama, sino yung tatayo? Kasi alam natin yung truth.
Yung katotohanan, di ba? Yun ang ginagawa ng asawa ni Jezebel. Tapos, that God calls us to stand. Sayang yung ating pinag-aralan sa gospel ni Jesus Christ. Sayang binigay sa atin ng kaalaman ng Diyos if, habi ko, tatahimik lang ako and let just happen, no? Kasi hindi yung tamang doktrina pag ganun. Yung tamang doktrina is yung repentance ay ibinibigay ng Diyos sa atin no na regalo para tayo matuto at sumunod sa Kanya. Magkaroon ng panibagong buhay. Yung taong pinpoint ng kamay nila, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng taong yun. The reason why, na pag gusto natin bumalik yung mga kapatid natin, they are suffering from their sin. Di po ba? Sila po ay nagsasuffer. Sila po ay alam mo yung suffering sa Tagalog? Yung parang nag-aanon sila, no? Nakakaramdam na sila ng kalungkutan, ng guilt, no? Ng kapaguran dahil sa mga nagagawa nilang kasalanan. Kasi wala na pong kasalanan na hindi po nakakapasok at nakakapagod. Let's help them. Let's raise them up rather than putting them down. Hindi po yung maganda. Di po ba? Let's change the way we look. Kasi hindi yung doktrina ng Diyos. Even yung mga elders natin sa simbahan, yung mga matatanda natin, yung mga apostles and prophets natin, no? Hindi sila ganun. The way they talk, tayo lang sa baba dito. The way we look at it. That is the reason why meron tayong klaseng ganito. Nagkakaroon pa ako ng klase na ganito o class para tayo po'y matututo. At tayo po'y magbigyan ng, wala akong karapatan na mangusga ng kapwa ko. Unahin ko muna na i-change yung aking sarili. Di po ba? So napakaganda po ng topic na it opens my heart and mind while doing this topic, mga kapatid. No? Balikan natin yung kwento dito. Di ba? So, yung mga Israelites is instead na sumamba sa tunay na Diyos, nagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. So saan nagsisimula? Dito nagsisimula kung mabuti yung leader, yung pinuno, magiging magra-radiate yun sa komunidad, no, sa isang kabisera, sa isang lugar. Pero nangyari kasi masama yung leader, si Haring Ahab. At ganoon na din yung kanyang asawang si Jezebel. No, na tinuruan pa, aktibo, big sabihin fanatic, debosyon niya na sumamba kay Baal at usigin yung mga propeta ng Panginoon. No, sa gitna ng kadilimang espiritual na ito, tinawag ng Diyos, dito tumawag uli ang Diyos kay Elijah. Sumalay natin, tinatawag tayo ng Diyos sa isang advocacy, sa isang purpose, no, upang maging propeta. Siya ay naging matapang na saksi ng katotohanan sa panahon kung kailan karamihan sa mga tao ay lumayo sa Panginoon. Pag tayo tumindig sa katotohanan, pag tayo tumindig, no, sa tama, tayo inihanda ng Diyos at tatawagin niya tayo sa isang misyon, sa isang calling para tulungan ang kanyang bayan. Tulad ng ginawa niya kay Elijah. Hindi may ibig sabihin nun, i-proclaim natin yung sarili natin bilang propeta. Hindi naman po yun. We can share the gospel of Jesus Christ. No, hindi ibig sabihin nun, naramdaman ko na ako na yung propeta ng Diyos. Hindi po. Kasi pag tinawag po kayo, iyon po ay by revelation, no, ng mga leaders natin. At pag may mga leaders po tayo na hindi maganda yung kanilang ginagawa, tandaan natin yung sabi ni David, si Saul ay the Lord's anointed. Kahit masama si Saul, sinosustain ni David. No, ganun din yung natutunan ko. Kahit mas hindi pa sapat yung leader na yun sa mata natin, let's sustain that leader. Kasi siya yung tinawag ng Diyos. No? In that moment, in that time. No, napakaganda po ng turo ng Panginoon sa atin. Basa na po tayo ng scripture. Sa 1 Kings chapter 18 verse 21, sabi dito, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa pamamagitan ng dalawang panig? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal ay sumunod kayo sa Kanya. So, dapat magkaroon lang tayo ng isang panig, hindi dalawang panig, sabi dito. Ito ang pangunahing mensahe ng linggong ito. No? Hanggang kailan kayo mag-alinlangan sa pamamagitan ng dalawang panig? Kasi pag alam natin na yun ang totoo, bakit pa tayo mag-alinlangan, mga kapatid? Alam natin yung pagbibigay ng tithes is a commandment of God.
Bakit pa natin pagdidiskusyonan? No, dapat ganito lang yun. Ba, meron kang 10,000 na nakita sa isang araw. 1,000 per day yung tithe mo. Ano ka? Tawag doon. You felt na hindi. Sobrang laki to. Blessed pa yung mga mahihirap na nagtatricycle driver na yung kanilang kita is 100, 10 piso talaga yung binibigay nila. Hindi sila reklamo na, hindi naman tricycle to eh. Yung ginagamit ko, yung paa ko, napakahirap po, Brother Dave. Ipiso lang ibibigay ko instead of 100, hindi po. Instead, 10 piso. So, sa Diyos ba, kinakount niya kung gaano kalaki yung binibigay maliit? Hindi po. Nasa puso po natin. Mas blessed sila. Compared do sa mga mayayaman, no? Na yung kita nila, supposed to be, 1,000 isang araw. Sabihin nila, hindi. Sobrang laki to. Isuswelduhan ko lang yung sarili ko ng 500 a day. Ibig sabihin, 50 pesos lang ibibigay ko. Imagine natin, 50 pesos compare sa 1,000 na bumaba. Sa 1,000 pa lang yun. How much if sobrang laki? That's why makita natin, many are called but few are chosen. Why they're not chosen? Because nga, dalawa yung Diyos nila. Di po ba? We are, as human being, gina-justify natin pamamagitan ng sarili nating opinion, hindi sa pamamagitan ng Diyos. No? Hindi sa pamamagitan ng wisdom ng Diyos. Kasi simple lang yun eh. Sino ba yung Diyos natin? Si Baal o yung Diyos? Diba? Yung Diyos. Yun na yun. If you feel na yun yung tama, wag na natin i-justify. Wag tayong humingi ng opinion ng iba just to justify pa yung ating pag-iisip. Kasi in the end of the line, alam natin yung tama. Di po ba? Kaya dito pa lang sa pangunahing mensahe, napakaganda. Sa 1 Kings chapter 18 verse 21, wag tayong mag-aalinlangan sa pamamagitan ng dalawang panig. Kung ang Panginoon ay Diyos, ay sumunod kayo sa Kanya. Sumunod tayo kasi Diyos siya eh. Ngunit kung si Baal, hindi sumunod tayo kay Baal. Sabihin susundin natin yung Diyos o ang mundo. And the end of our conversation na to, sa 1 Kings chapter 18 verse 21, may pumasok sa isip ko. Yung tinatawag na manalangin tayo parati. Kasi hindi natin, even though nagsasalita ako dito, pwede akong i-test ng sitwasyon. Pero when I pray also to God, na God, please help me. Habang nagtuturo ako dito, gusto ko rin po magkaroon ng moral agency, pero hindi ko po kaya kung ako lang. Maging mahirap po yun. Pero pagkasama ko po kayo, magiging magaan. Di po ba? I-recognize natin yung presence ng Diyos, yung tulong ng Diyos sa ating buhay. Kasi siya yung magiging gabay natin, na malalampasan natin yung mga sinasabi natin. Yung minsan nga, sabi ng isa kong kilala, alam nyo, pag ako'y magtitestimony about pera, talagang struggle ko that week about pera. Pag ako'y magtitestimony about obedience, talagang struggle ko yung pagiging obedience. Pag ako'y magtestimony ng mga ganitong bagay, humility, talagang nagsasuffer ako that week sa humility. Kasi sinusubukan tayo ng Diyos sa mga salita natin na binabanggit. That is why it is important, mga kapatid, na we need to pray for strength. Napalakasin tayo ng Diyos para na pag dumating yung mga hamon na yun, kayang-kaya natin. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Diyos. Di po ba? Mababanggitin nating mahal natin siya. Kasi tumitibok yung puso ng ating Ama sa langit nun eh. Pinapakita natin, proud yung anak ko sa akin, no? Di ba? Kahit na nag-sugar coating. Pag sinabi na yung sugar coating, yung mga malalambing na salita, yung magagandang salita. Kahit na natutuwa yung ating Ama sa langit sa atin. So dito ko na parang habang nagsalita ako, my dear brothers and sisters, pumasok sa isip ko yung salitang, the more we talk about Christ, the more we talk about our Heavenly Father, the more we talk about God. Sinasabi ko kasing God, para kalahatan na. No? Sila na kasi sabi ng Diyos, if you glorify my Father, you glorify me. No? If you glorify me, you glorify my Father. So, I mentioned God para na pangkalahatan na. No? So, ang ating Diyos ay natutuwa at tayo din parati tayo nag-share ng gospel ng Jesus Christ, di ba? Binabanggit natin yung pangalan niya. Doon na di-develop pa yung ating relasyon sa Kanya. Imagine natin yung isang tao na parati nating kasama, no? Parati nating sharing our problems, our concerns, no?
Maliban sa ating pamilya, may mga kaibigan tayo, di ba? Parang gusto mo next time magkasama uli kayo, magbanding uli kayo, di ba? Ano yung mga trip na gagawin ninyo, yung mga activity na gagawin ninyo. Yun kaganda yung plano ng Diyos sa ating buhay, no? So sa 1 Kings chapter 17 verse 14, patuloy po tayo. Ang tapayan ng harina ay hindi mauubos, ni ang sisidlan ng langis ay magkukulang. Ang pangako ng Diyos sa balong tumulong kay Elijah, kasi meron ditong balong. Pag sinabing balo is yung mga widow, yung either namatay yung, di ba? Pag widow kasi namatayan ng husband o ng asawang lalaki. Tumulong siya kay Elijah. Kung di magkakamali, may kwento to eh. So sa this week, yung himay-himayin natin yan. No? Yung kwento na to, isang babae, humingi si Elijah ng pagkain. Tapos yun na yung huling pagkain nila. Pero tinulungan nila si Elijah. Tapos nag-promise si Elijah sa kanila na hindi mauubusan ang sisidlan nila ng langis at ng paggawa ng sa tinapayan. No? Ganun yung blessing. So pag yung Diyos nagbigay sa atin ng blessings, todong-todo yun. Talagang sa una, hindi mo maramdaman kasi hinihanda pa tayo ng Diyos. Pag yun na yung punto na yun, na ibibigay na ng Diyos, tulong-todo na yun. Eh sabi niya nga, walang part ng bahay mo na hindi mapupuno. Bubuksan yung ganhaan, imagine natin ganhaan ng langit. At ibubuhos niya lahat ng biyaya sa atin. At tayo mismo makakapagsabi na, Panginoon or Diyos, no, tama na po ito. Napakadami na po ng blessing sa buhay ko. At sabi ng Panginoon, hindi, bibigyan pa rin kita. No? Imagine that blessing in our life. Imagine that blessing na ibinibigay ng Diyos sa atin. No? Praise be the name of God. No? Pag tayo'y naglilingkod, tayo'y nasa Kanya. Ako pinatutuwa sa mga kapatid po nating nag-share na kanilang testimony sa ating comment section. Nag-share na kung saan yung previous natin na channel, sinasabi, sayang naman brother, no? Na kasi isa ito sa papakinggan ko at marami ako natutunan dito. Brothers and sisters, maraming salamat. Hopefully makapunta po kayo dito at one day makita nyo po yung channel na to kasi hindi po natin alam when magko-close yun. So sayang naman po. So dito po tayo para yung mga previous nating nagagawa ay hindi na po masayang. Kaya natuto po ako na wag gumamit ng mga even though free, yung mga free na hymn sa YouTube, pwede pa rin po na ma-block ni YouTube yung ating channel. Okay, so dito po tayo sa 1 Kings chapter 18 verse 38. Nang magkagayoy bumaba ang apoy ng Panginoon at tinupok ang handog. Napatunay ng Panginoon ay tunay na Diyos. Dito nagpakita yung kapangyarihan ng Diyos dito sa 1 Kings chapter 18 verse 38. Pero himay-himayin po nating matutunan to Ito yung mangyayari sa buong linggo. Ang 1 Kings chapter 19 naman verse 12, at pagkatapos ng apoy ay isang marahang tinig. Isa sa pinakamalagang talata tungkol sa pagpapahayag ng Diyos at pagpapahayag at gabay ng Diyos sa atin. No? Ito po yung matutunan natin. At sa 1 Kings chapter 19 verse 18, may 7,000 akong inilabi sa Israel na hindi lumuhod kay Baal. Hindi kailanman mawawala ng mga tapat na tagasunod ang Diyos. No? Grabe. So mayroon siyang 7,000 na mga tao na kung saan hindi lumuhod kay Baal, naging faithful sa Kanya. So tayo'y, parang in the end of the line, tayo'y ginagabayan ng Diyos na maging faithful sa Kanya. Handaan natin, marami tayong makikita mabubuting tao sa loob ng simbahan. Halos parang napakabait, napaka-faithful, napaka-humble. Marami din tayong makikitang mga in the other side, no? Yung mga na dahil sa kanilang personal interest, dahil sa, hindi ko alam anong trip nila, no? Nalunod sila and gusto nila, yung iba ganun din. Kaya dito yung labanan, hindi lang sa labas, kundi sa loob ng simbahan. Labanan between good and evil. Kasi tao tayo, nagkakamali. Diba? Kaya sabay-sabay tayong matuto. And of course, they have chance to change. Ang gandahan na bilang isang miyembro ng simbahan is yung heart to change. Kasi later on, marirealize sila yung mga nagagawa nilang mali. Di po ba? So, dito, sa paglayo sa Diyos ay madalas nagsisimula sa maliit na kompromiso. So, nagsisimula yung mga malaking mga pagkakamali sa maliliit.
Hindi pwede kasi pag malaking pagkakamali, alam mo na ayaw kong gawin yan kasi mali yan. Pero sa mga maliliit na mga nagagawa nating mali, doon pala nagsisimula. No? Yun ang simula, no, ng mga malalaking pagkakamali natin o kasalanan sa buhay. Sabi sa 1 Kings chapter 12, nagsimula ang problema ng piliin ni Jeroboam ang mas madaling paraan kaysa sa tamang paraan. So minsan gusto natin kasi yung mga shortcut, yung mga madali, no? Para na umahon sa buhay, pero dito natin makikita minsan na doon pala yung kapahamakan. No, minsan natatakot siya na mawala ng kapangyarihan kaya gumawa siya ng sariling paraan ng pagsamba. Natatakot siya na baka mawala sa kanya yung yaman niya, mawala sa kanya yung mga katanyagan niya, di ba? Yung pagka-leadership niya, di ba? Ano pa yung pinag-aralan. So minsan, they go in sa flow ng tinatawag nating mundo. No? Kaya ang nangyayari, yun na yun. Doon napapasok kung masama yung, alam natin na masama yung daan, so umpisa pa lang, pag pinasok natin, yun ang mangyayari. Naalala ko yung kwento ng isang lalaki. Nag-hike siya sa taas ng bundok. Habang papakyat siya, malamig kasi, andun na siya sa summit o sa tuktok, nakita niya yung mayroong ahas. No? Ito yung parable lang. May isang ahas. Di ba yung ahas, kung malamig, talagang hindi sila makagalaw base sa kwento. So sabi ng ahas sa kanya, tulungan mo ako, kaibigan. Ibaba mo ako dito. No, kasi naglalamig ako. Hindi ako makababa. Gutom na ako. Sabi ng lalaki, ayoko kasi kakagatin mo ako eh. At pag kinagat mo ako, mamamatay ako kasi makamandag kang ahas ka. Sabi ng ahas, hindi. Ibahin mo ako sa iba. No? At iibahin kita sa iba. Hindi kita kakagatin. Nagtiwala yung lalaki sa kanya. So ginawa niya, nilagay niya yung ahas sa loob ng kanyang jacket. No? Siyempre, medyo mainit doon. Comfort ng ahas. Hanggang pababa na sila. Painit na ng painit kasi 'di ba? Pababa na lang sa ng summit. Ang nilagay niya na yung ahas, bigla siyang tinuklaw ng ahas. At ang sabi niya, bakit mo ako tinuklaw? Ang sabi ng ahas, alam mo na ahas ako sa umpisa, pero kinuha mo pa rin ako. Sabi ng lalaki, isa kang ulupong. No? I'm not sure if nabuhay yung lalaki or namatay. But the moral story of the moral lesson ng story na yon, mga kapatid, is that pag alam natin the first place na kasi meron tayong glimpse nun eh. Binigyan tayo ng Diyos ng discernment na alam na natin. Either in relationship, either in money, either in conversation, pakipag-deal sa ibang tao, negotiation, mga transactions. Minsan alam na natin sa umpisa pa lang, there's something wrong. No? Na binibigyan tayo ng Diyos ng nakakayahan mag-isip. Pag tinuloy natin yon, that's the end of it. Makikita natin, pag hindi tayo magsisi along the way, makikita natin yung end result nun ay hindi maganda. So, yun sa story na yun na binanggit ko, mga kapatid. Pag sa umpisa pa lang, kung kaya natin at hope that kakayanin natin at gagawin talaga natin, na wag na. There's a story yung gusto kong i-share. This is a real story naman sa buhay ko at ng kaibigan ko. Meron kaming parang merong bagong miyembro ng simbahan. Tapos sabi niya noon daw, ito yung kayamanan niya, nakabili siya ng mga sasakyan, nakabili siya ng mga motor, ganun. So na-inspired kami sa story niya. Sabi namin, bro, it's a part of parang masabi nating self-reliance, di po ba? So sige, ayun. So next is, yung negosyo pala niya nun is yung mga kahoy. Yung mga kahoy, yung parang pinuputol, yung parang kinakat into pieces at ginagawang panggatong doon sa sentral. Kasi meron kaming sentral yung mga tubo, yun. Basta may gagawin sila doon. So isang tonelada is 1,500. So naganap kami, gamit ko yung sasakyan ko, sabi ko maganda to. Pero the first place, alam namin that there's something wrong. Pero dahil bagyo, maraming natumbang mga puno. So naghanap kami, nag-spend ako sa gasolina siguro, no, sa mga transaksyon, naghanap kami ng taga-putol, di ba?
taga-asen at taga-tsenso, parang ganun, taga-putol ng kahoy, yung mga tao na taga-buhat. So, kami, naghanap kami kasi yung ano doon, yung parang 4-5, yung parang net namin is 1-5 sa isang truck yun. Kasi sabi niya, madali daw. Habang naglalakad kami ganun, habang naghahanap kami, gumagastos ako ng 1,500 to 2,000. Tapos yung effort pa ng kaibigan ko kasi may pasok ako eh. Siya yung naghahanap ng ng mga kahoy. Tapos yun na. Until nang bayaran na, we thought na malaki. Yun pala 1,500. So kinain namin yung 500, hindi kinain, no? Pasensya na po, ilonggo po kasi ako. Ang tawag doon, yung 500 na yun po yung aming ginastos para sa aming dinner. Eh parang parang yes, nagkabenta tayo, 500. So, yun ang pambayad namin. And then yung 500 is, yun yung pambayad sa akin sa gasolina. So, abonado pa ako. Tapos yung 500, natin namin tatlo. Talagang tawa na kami ng kaibigan ko. Tapos, nag-usap kami ng kaibigan ko na yan. Matagal na kami magkaibigan. Yun ang parati ko kasama, sa binabanggit ko dito sa ating channel. Sabi ko sa kanya, bro, parang may mali eh. Kasi parang promotor tayo ng mga illegal logging. Kasi sabi ko, gusto namin kunan ng permit, pumunta kami sa DNR. Sabi ng DNR, hindi pwede. So nagkamali kami doon. Mabuti na lang bagyo kasi yung mga natumbang mga puno. Sabi ko, pagpatuloy natin ito at hindi na bagyo, magkakaroon tayo ng mali dito eh. Sabi ko na ganyan. Tapos makapagsinungaling pa tayo dito sa transaction, no? Kasabihin natin na ganito. So hininto namin, we stop it. And then doon namin nakita na kahit na mga membro minsan parang nabudol kami dun eh sa salita kasi napaka-promising. Pabuti na lang merong guidance ng Holy Ghost kasi bago kami mapunta sa hindi maganda, nahinto namin. Kasi hindi naman nakakasilo yung pera. Sabi namin hindi to maganda kasi maraming mga puno yung matutumba para sa atin. Okay lang kasi bagyo ngayon, pero after nito hindi na to maganda. This is hindi this is against the law sa land at against sa law ng Panginoon. Suminto kami doon and medyo naglaylo na kami doon sa membro kasi napakagaling yung magsalita. Yung sales talk, yung bagong membro. Kaya siguro sabi namin, instead na maging halimbawa tayo kay brother, nagiging baka tayo pa yung madala niya sa hindi kaganda. And then, bagong membro lang siya. So, we decided to stop. We decided to change and yun na yun. Di po ba? Hindi naman po kami perfecto. Lahat po tayo. For the point is, sa umpisa pa lang, sinishare ko yung kwento na to para matutunan natin na sa umpisa pa lang, nalimutan natin. But in the long run, ma-feel natin na may mali. So doon pa lang na na-realize natin yung mali na yon, kailangan uminto po tayo. Kailangan uminto, magbulay-bulay, mag-isip muna, at wag na yung pagpatuloy kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will. Free will to stop, free will na gumawa ng tama. Kasi hindi naman tayo mabibilanggo pag ginawa natin yung tama. Umalis tayo. Tulad ginawa ni Joseph, umalis ka para na hindi ka mapahamak in the long run. Kasi in the first place, alam mo. Kaya dito sa 1 Kings, alam nila na mali, pero ginawa pa rin nila. Yung nangyari, hindi lang sila, pati yung mga next generation, nagka-problema. Yun. So, saan ba nagsisimula yung mga ganito? Titingnan naman natin sa spiritual na aspeto. Pag tayo nagpaliban sa pagsamba, pag tayo hindi nagsisimba every Sunday, sabi ko nga, di ba, pag first Sunday, okay lang, parang swabe lang. Pero pag second Sunday, nakakaramdam tayo ng parang, hindi na to excuse eh. Nakakaramdam tayo ng guilt na hindi maganda na hindi tayo nakapagsimba. Pag third Sunday, nagkaroon na ng justification. 3 linggo na. Parang okay naman. Tapos mas may time ako magpahinga sa bahay kasi nakakatulog ako. Tapos nakakapaglaba ako. Yun, may ginagawa na tayo. Ako ng mga anik-anik, nakapag-ayos. That the fourth Sunday, masabi na natin, okay, parang goods na, nawawala na yung guilt. 5th, 6, 7, 8 hanggang makita natin, yun na pala yun. Lumalayo na tayo. Diba? Kaya yung pagsisimba during Sunday, napakahalaga po yun.
No, kasi doon tayo nagre-renew ng ating covenant. Yung pag-partake ng sacrament, bread and water, nire-renew natin yung tipan natin sa Diyos. Kasi hindi naman natin magagawa sa bahay yun unless may sakit tayo na kailangan natin ng special sacrament. So hopefully that makes sense, no? Nagpapababaya sa panalangin. Ganito po yun. Nagmamadali tayo. Pagpasok sa trabaho, hindi na po tayo nananalangin. Paggabi, pagod na po tayo, hindi na po tayo nananalangin. Pag kumakain, we feel na, ay, nagmamadali ako, hindi na po tayo nananalangin. No? Pag araw-araw, sobrang busy sa buhay, hindi na po tayo nananalangin sa ating puso. Ang nangyayari po yan, mas pina-prioritize natin ang Diyos kaysa kay Baal. So, ano nang mangyayari sa atin? Parang instead na gawin natin yung tools, yung ating trabaho, yung mundo, yung resources para sa ating para magamit natin sa gawain ng Diyos. Para sa pamilya natin, tayo na ngayon yung nagiging material ng mundo. Instead na servant natin yung mundo, tayo na ngayon nagiging servant ng mundo. Alright, so sige, pagkalulong sa material na bagay, ito din po, pag hindi natin siguro binavalue yung tool natin, isa sa mga tools natin dito is yung pera eh. Yung bang may pera tayo pero inalagaan ko ito kasi may mga emergency, di ba? Pamasahe, pagpuntang templo, savings para sa mga anak. Ganun yung magagandang ginagawa sa pera. Ginagawa nating tools. Pero yung pera, pag ginawa nating tools sa ating pangsariling interest, yung may pera ako ngayon, ano kayang bilhin sa ang tawag doon? Sa mga marketing yung mga online shop, ayun. Ano kaya magandang bilhin sa mga online shop? Buksan ko yung apps ko dito. Hindi ko na babanggitin kung ano yun ha. Bili tayo ng bili. Meron nga na Jessica Soho yata na yung isang bahay niya, hindi mayroon pa mga box na hindi pa nabubuksan kasi bili siya ng bili, no? Yung parang kahit na ano na lang may makita niya. Yung bahay niya marami ng mga gamit galing sa mga online shop na yun pero hindi nagagamit. So yung pagkakakulong o pagkalulong sa material na bagay, ito yung mga maling desisyon sa buhay natin kasi sayang yung pera na magagamit sana natin sa mga mahalaga pang bagay. Pero nabibili lang natin ang material na hindi naman natin nagagamit, no? Pagbibigay prioridad sa mundo kaysa sa Diyos. Ito din. Minsan dito napapasok yung natatakot na tayo sa tao. Di ba? Instead natatakot tayo sa Diyos, pagmamahal natin sa Diyos. Yung pagmamahal natin sa mundo, hindi po maganda yon. Kasi when we make priorities sa mga bagay na nakikita lang natin, sasabihin ko na nga, di ba, sinasabi ko parati na tayo hindi dito we're not gonna stay here for a long, long time sa mundo. Di ba, tayo mga lang dito mga stranger na pumunta dito, matuto, mag-learn, to strengthen our faith, our Heavenly Father. Di ba, matuto. Pero pag we're going to stay sa mundo, parang hindi natin tinitingnan yung purpose natin, yung eternal perspective. Ito yung nakikita natin. Kahirapan araw-araw, yung totoong nangyayari, at minsan, kadalasan, nawawala na yung ating pananampalataya sa Diyos. Of course, naniniwala tayo na andyan siya. Pero yung ating commitment sa Kanya, wala na. Kasi mas inuuna natin yung mundo kaysa sa Kanya. And later on, we justify things na. No, naintindihan naman ako ng Diyos kasi babalik ako sa Kanya pero hindi lang ngayon. Mga ganong istorya na pag hindi tayo aware sa mga ginagawa natin. Pero ang Diyos nagpapala sa mga tapat kahit mahirap ang kalagayan. Sabi nga sa 1 Kings chapter 17, nagkaroon ng matinding tagtuyot sa lupain. Sa panahong ito, isang mahirap na balo ang tinulungan ni Elijah kahit halos wala na siyang pagkain. Dahil dito, sa kanyang pananampalataya, pinagpala siya ng Panginoon. Di ba? Hindi kailangan marami ang ating pera o ari-arian upang maranasan ang himala ng Diyos. Ang mahalaga ay ang ating pananampalataya at pagsunod. Ang mahalaga po dito mga kapatid, yung ating desire na sumunod sa Diyos, yung ating pananampalataya. Mga kapatid, maraming salamat po sa pagsama at ako po na masaya na magkasama tayong muli dito. Hopefully po na tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aaral, pag-learn ng salita ng Diyos. And alam ko po marami po tayong maabot pa. No? We have a long journey na magkakasama po.
I know these things to be true and I live this in the name of Jesus Christ. Amen.